laro 0 points. Ganito nagsimula ang karera ng lalaking magiging hari ng Barangay Ginebra. Binansagan siyang overrated, fake Filipino at hindi raw pang PBA. Pero makalipas lang ang ilang taon, siya rin ang dudurog sa mga higante ng liga at magiging isa sa pinakakinatatakutan at pinakaminamahal na player sa kasaysayan ng Philippine basketball. Siya ang lalaking kayang ibuwis ang katawan para lang manalo. Kahit duguan at pilay, lalaban pa rin para sa never say die. Pero sa likod ng MVP trophies at championships, may kwento ng controversy, sakit at tahimik na pag-alis sa team na minahal niya. Paano naging alamat ang isang PhilAm na muntik ng palayasin sa bansa? Ito ang kwento ng buhay at alamat ni Eric Menk. Ipinanganak si Eric Conrad Menk noong August 24, 1974. Lumaki siya sa Michigan kasama ang kanyang ama na si Al Menk at ina niyang si Lucia Padua na isang Filipina mula Eastern Samar. Bata pa lang si Eric, basketball na agad ang mundo niya. Ang kanyang ama mismo ang nagturo sa kanya kung paano maglaro. Habang lumalaki, kitang-kita na ang kakaibang lakas at pagiging physical niya sa court. Hindi siya flashy player. Hindi siya yung puro dribble at highlights, pero bawat banggaan, bawat rebound at bawat drive niya sa ilalim, ramdam ng kalaban ang sakit. Naglaro siya sa Charlotte High School sa Michigan at doon siya nagsimulang makilala. Nakalaban pa niya noon si Chris Webber at nakapag-score siya ng 28 points laban sa future NBA star. Pagkatapos ng high school, isang school lang ang nagbigay sa kanya ng scholarship, ang Lake Superior State University. Hindi siya top recruit noon, pero doon niya pinatunayan ang kakayahan niya. Sa loob ng 4 na taon, naging pangunahing scorer at rebounder siya ng team hanggang manalo siya bilang GLIAC Player of the Year noong 1996. Pagkatapos ng college, pangarap niyang makapasok sa NBA pero hindi siya napili. Kaya naglaro muna siya sa Denmark bilang import. Doon nagsimula ang professional career niya. Habang nasa Europe siya, isang email mula sa kanyang ama ang nagbago ng buhay niya. Sinabihan siya tungkol sa PBA at kung gaano kasikat ang basketball sa Pilipinas. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Dahil may dugong Pilipino siya mula sa kanyang ina, nagkaroon siya ng pagkakataong subukan ang kapalaran sa bansang iyon. Noong 1997, dumating siya sa Pilipinas para mag-tryout sa Tanduay sa PBL at halos agad-agad niyang dinomina ang liga. Rookie pa lang siya, pero parang veterano na maglaro. Malakas sa ilalim, matindi sa rebound at halos hindi matulak sa pwesto. Sunod-sunod ang kanyang awards, Rookie of the Year, MVP at Championships. 3 sunod-sunod na MVP sa PBL ang napanalunan niya. Kaya naging obvious na handa na siya para sa PBA. Noong 1999, direktang inakyat si Eric Menk ng Tanduay papuntang PBA bilang direct hire. Malaki agad ang expectation sa kanya, pero ang hindi alam ng marami, bangungot ang naging simula niya sa liga. Sa unang 2 laro niya, 0 points siya. Para sa isang player na galing sa pagiging MVP ng Amateur League, sobrang nakakahiya iyon. Binatikos siya ng media, tinawag siyang overrated. Sinabi ng ibang fans na hindi niya kaya ang tunay na laro sa PBA. At dahil PhilAm siya, lalo siyang naging target ng criticism. Pero doon nagsimulang mabuo ang tunay na major pain. Hindi siya sumuko. Nag-adjust siya sa sobrang physical na laro ng PBA. Noong 3rd game niya, bigla siyang sumabog at nagsimulang mag-dominate gabi-gabi. Natapos niya ang rookie season na may average na mahigit 20 points at halos 13 rebounds kada laro. Mula sa player na binabash dahil sa 0 points, naging isa siya sa pinakadominante agad sa buong liga. Doon din nagsimula ang matinding rivalry niya kay Asi Taulava. Pareho silang PhilAm, parehong malalaki, parehong physical. Tuwing naglalaban sila, parang gera sa court. Tulakan, sikuhan, banggaan, walang umaatras. Para sa maraming fans, sila ang nagbigay buhay sa era ng mga bruising big men sa PBA. Pero habang sumisikat siya, isang malaking kontrobersya ang sumabog sa buong bansa, ang PhilSham controversy. Maraming PhilAm players noon ang iniimbestigahan kung tunay ba silang Pilipino. Nasama si Eric Menk sa issue at nasuspend siya ng indefinite habang inaayos ang kanyang dokumento. Para sa kanya sobrang sakit noon dahil kasagsagan na sana ng kanyang career.
Pakiramdam niya noon parang ayaw siyang tanggapin ng bansang gusto niyang ipaglaban. Umabot pa sa punto na gusto na niyang umalis ng Pilipinas. Pero matapos ang mahigit 1 taon ng pag-aayos ng papeles, tuluyan siyang na-clear ng DOJ at Bureau of Immigration. Napatunayan na tunay na Pilipina ang kanyang ina at legal siyang Filipino citizen. Pagbalik niya sa court, mas naging mabagsik siya. At noong 2001 nangyari ang trade na nagbago sa buong career niya, na trade siya sa Barangay Ginebra. Para sa maraming fans, dun talaga ipinanganak ang alamat ni Eric Menk. Sa Ginebra, hindi lang siya naging star player, naging simbolo siya ng Never Say Die. Habang sina Mark Cagioa at JJ Helterbrand ang nagbibigay ng bilis at excitement sa labas, si Menk naman ang halimaw sa ilalim. Siya ang pader, siya ang muscle, siya ang player na handang ibuwis ang katawan para lang manalo. Noong 2004 at 2005, naabot niya ang rurok ng kanyang career. Pinangunahan niya ang Ginebra sa back-to-back championships at nanalo siya bilang PBA MVP. Isa sa pinaka-iconic niyang performance ay noong 2005 Philippine Cup Finals, laban sa Talk and Text at sa mortal niyang rival na si Asi Taulava. Sa harap ng mahigit 18,000 fans sa Araneta, nagtala siya ng 39 points at 19 rebounds para ibigay ang kampyonato sa Ginebra. Para sa maraming fans, iyon ang peak ng Major Payne era. Hindi rin makakalimutan ng fans ang kanyang 44 points at 17 rebounds laban sa San Miguel. Isa iyon sa pinaka-brutal na performance ng isang local big man sa kasaysayan ng PBA. Sa bawat laro niya parang gera talaga. Kahit duguan, sugatan o pilay, tuloy pa rin siya sa laban kaya mahal na mahal siya ng Ginebra fans dahil siya mismo ang naging embodiment ng Never Say Die. Pero syempre, habang dumarami ang fans niya, dumarami rin ang haters. Marami ang nagsasabing marumi siyang maglaro dahil sa sobrang physical niya. Madalas siyang masangkot sa tulakan at matitinding banggaan. Pero para sa mga team at coaches niya, hindi siya marumi. Matigas lang talaga siyang competitor. Sa kabila ng lahat ng tagumpay niya sa PBA, isa sa pinakamasakit na alaala niya ay nangyari sa national team. Noong 2002 Asian Games sa South Korea, muntik nang makapasok ang Pilipinas sa gold medal game. Pero sa huling segundo, tinamaan ng game-winning 3 ang Korea laban sa Pilipinas. Inamin mismo ni Eric Menk na iyon ang pinakamasakit na pagkatalo sa buong basketball career niya. Habang tumatagal, nagsimula nang bumigay ang katawan niya dahil sa sobrang physical niyang laro. Sunod-sunod ang injuries at noong 2012, dumating ang isa sa pinakamasakit na chapter ng buhay niya. Matapos ang 11 taon ng katapatan sa Ginebra, unti-unti siyang nawala sa rotation hanggang hindi na siya isinama sa active roster. Inalok siya ng coaching role pero tinanggihan niya dahil pakiramdam niya kaya pa niyang maglaro. Para sa isang player na ibinigay ang puso, dugo at katawan niya sa team. Sobrang sakit ng naging ending niya sa Ginebra. Tahimik siyang umalis at naglaro pa sa ibang teams tulad ng Global Port at Alaska. Bago tuluyang magretiro noong 2017. Pagkatapos ng basketball, bumalik siya sa Amerika kasama ang kanyang pamilya at doon nagsimula ng bagong buhay sa Florida. Nag-aral siyang muli at nagtapos ng Master's Degree in Sports Administration habang naging coach, podcaster at content creator tungkol sa basketball at sa kanyang buhay sa PBA. At hanggang ngayon, kapag pinag-uusapan ang pinakamatitinding big men sa kasaysayan ng Philippine basketball, hindi mawawala ang pangalan ni Eric Menk. Isang mandirigma na ibinigay ang lahat para sa laro, sa team at sa fans. At para sa Ginebra supporters, iisa lang ang tunay na Major Payne,